Okay, so magandang gabi sa ating lahat, no? So, kahapon, natapos tayo sa promotional system. So, this is the continuation to our discussion yesterday. Okay, so, tapos na tayo dito sa tinatawag nating promotional system. Pag sinabi nating promotion, it is the upward movement, okay? Upward movement of rank and also the position. Okay, so now, let's discuss, okay, ano naman yung tinatawag nating attrition. Okay, ano naman yung tinatawag nating attrition? Pag sinabi nating attrition, that is the gradual reduction of personnel. Again, attrition, it is the gradual reduction of personnel. Ibig sabihin, pagbabawas ng tao o isa pa, no? Pagbaba ng isang tao sa kanyang posisyon o pagbaba ng kanyang posisyon. Okay? That is the gradual reduction of personnel. So, meron tayong limang klase, no? Meron tayong limang klase ng attrition. Okay? Meron tayong tinatawag na attrition by attainment of maximum tenure and position. Okay? Attrition by relief, attrition by demotion, okay, and position or rank. Okay? Attrition by non-promotion. And last one is the attrition by other means. Okay, so una, no, let's discuss first the attrition by attainment of maximum tenure and the position. Okay, so meron tayong palatandaan ditong ginagamit. So the 4, okay, 4, 6, and okay, 9. So ano-ano ba yan, sir? Yung 4, 6, and 9 na yan. Okay, so okay, dito, no? Okay, dito, teka lang ha. Ayan. Okay. Si 4, no? Yan po yung term o tenure, okay? That is the term or tenure ni Chief PNP. 4 years lang po siya, okay? Tama, no? Sa kay Chief PNP, that is four years. Okay, kay Regional Director naman is 6 years. Okay? At kay Provincial Director is 9 years. Sir, paano ba nangyayari yung attainment of maximum tenure in the position? Okay, sa halimbawa, no, sa sa kanilang position kasi, no, lalo-lalo na sa mga key position na 'yan, okay, may tinatawag niyang performance evaluation. Okay? Performance evaluation. Yan, performance, okay? Evaluation. Performance evaluation. Okay, pag sinabi natin performance evaluation, tinitingnan kung talaga ba silang, no, talaga ba talagang effective yung ginagawa nilang pamumuno diyan sa kanilang nasasukupan, lalo na sa mga tinatawag nating key position. So mayroon yan dalawang successive annual period, okay? Or 3 cumulative annual period na ginagawa. Okay? So paano yan, sir? No? In every 2 cumulative annual period, pag mababa ang performance rate ni Chief PNP, ni Regional Director, o kaya ni Provincial Director, maaari silang matanggal sa posisyon na yan. Again, pag mababa yung performance na pinapakita o mababa yung resulta nung nakuha nila sa successive annual period, okay? So pwede silang matanggal sa posisyon na yan. Okay? So ayan po yung tinatawag nating attrition by attainment of maximum tenure and position. Okay, so kahit 2 years lang silang nag-ano dyan, okay, kahit 2 to 3 years, no, nasa position sila na ganyan, tapos kahit hindi pa nila natatapos, no, kahit hindi pa nila natatapos yung uh, tinatawag nating tenure nila, no, pwede na silang mapalitan. Okay, lalo na pag mababa yung nakukuha nilang ratings. Ayan. So, ayan yung tinatawag nating attrition by attainment of maximum tenure. So, ano naman yung tinatawag nating attrition by relief? Okay? Ano naman yung tinatawag nating attrition by relief? Okay? All police, no, lalo na yung mga kasama sa PNP organization, no, kasama dito sa tinatawag nating attrition by reliefs. So, meron tayong nakalagay diyan na 2 years. Yan. 2 years. So, ano ba yung nangyayari diyan, sir? Okay? Ano ba nangyayari diyan, sir? Pag sa 2 years na yan, no, every police officer is binibigyan po ng assignment. Okay? Every police officer is binibigyan po yan ng assignment. Sa 2 years na yan, no,
hangga't hindi nila nakukumply yung binigay sa kanilang assignment, no, maari silang matanggal. Okay? It's either, no, ang epekto niyan is resign, yan, resign or okay, or separation. Okay? Separation. Okay? Halimbawa, no, binigyan ka ng assignment ng RD mo o kaya ni provincial director mo. Okay, sa loob ng 2 years. Okay, dapat makomply mo na yan. Okay, pag hindi mo na-comply yan, okay, maaari kang sa pilitang tanggalin sa loob ng PNP. Okay, pag resign, masasabi nating resign yan pag at least no, naka 20 years siya sa service. Okay, pag separation naman, okay, less than 20 years yan. Okay, so ang may makukuha lang na benefits dyan is yung mga naka-resign. Ayan, yung mga naka-resign lang. So mamaya madidiscuss natin ito, madadaanan naman natin yan. That is overview lang naman. Okay. So ano naman yung tinatawag nating attrition by demotion in position or rank? Okay, ano naman yung tinatawag nating attrition by demotion in position or rank? Okay, so naalala nyo yung kahapon na na-discuss natin, 'di ba? Meron tayong promotional, okay, promotion by virtue of position. So, itong attrition by demotion of position and rank, no, is kabaliktaran niya naman. Okay? So, 'di ba? Pag ikaw ay nag-hold ng 6 years doon sa promotion by virtue of position, 6 years, 6 months, tama? Okay? Pwede ka nang umangat yung ranggo mo. Okay? Katumbas doon sa position mo. Halimbawa, 'di ba, na example natin kahapon, yung tinatawag nating uh, regional regional director of NCRPO. Okay, so syempre, ang namumuno diyan, ang pinakamataas na ranggo diyan na namumuno is may ranggong Police Major General. Okay, so pag halimbawa na wala si Police Major General, no, napalitan ng mas mababa sa kanya, umakyat si District Director, which is with the rank of Police Brigadier General. Okay? Pag tumagal siya ng 6 months diyan sa position na yan, no, automatic magka-rank up din siya kapantay doon sa okay, position niya. Ayan. So dito naman sa tinatawag nating attrition by demotion in position or rank, no? Ano naman to, sir? Okay. So dito ibababa muna yung position mo. Okay? Ibababa yung position mo kasi halimbawa, no? Halimbawa, okay, mababa yung ratings na nakuha mo sa tinatawag nating successive annual period. Okay? Successive annual period, mababa yung ratings mo. So, maaari kang ibaba ng posisyon. Okay? Halimbawa, ikaw ay na-assign saan? Okay? Ikaw ay na-assign sa NCRPO as what? Regional Director. Okay, so dahil mababa ang performance mo, ibinaba ka muna sa sa tawag nito, district director. Okay, binaba ka muna. Okay, so pero ganun pa rin yung rango mo. So ganito lang yan, no? Lagay ulit tayo ng illustration, ha? Okay, RD, okay, RD with the rank of police, okay, major, okay, major general. Ayan. Okay, so pag sinabi nating sa baba niyan is may tinatawag tayong district director, okay, na may ranggong police brigadier. Yan. Police Brigadier General. Ayan, Police Brigadier General. Okay, so pag halimbawa no, mababa yung nakukuha mong score doon sa tinatawag nating successive annual period, okay? Which is yun yung tinatawag nating survey doon sa mga okay, nakapwesto sa mga tinatawag nating key position. So halimbawa, okay, halimbawa ganun na ngayon nakuha mo, syempre binaba ka muna. Okay? Binaba ka muna dito sa district. Okay? So automatic no, automatic ganun pa rin yung rango mo which is okay, naging Police Major General ka pa rin. Okay? Police Major General ka pa rin. Okay? So pag tumagal ka sa position na yan, within 18 months, ayan, within 18 months, yan, 18 months, okay, pag tumagal ka sa position na yan, within 18 months, ano mangyayari sa rango mo? Okay, mag-rank down ka pare. Ayan, mag-rank down ka pare. So magiging Police Brigadier General ka na lang. Okay, katumbas doon sa position mo. So yun yung tinatawag nating attrition by demotion in position or rank. Okay? So ano naman sir yung tinatawag nating attrition by non-promotion. Okay. Ito ay effective din sa mga okay, sa mga tauhan o sa lahat
ng member ng ating Philippine National Police Organization. Ito ay effective sa lahat ng member ng ating Philippine National Police Organization. Okay, so in 10 years, no, in 10 years, within 10 years, no, hindi ka pa rin nararango, hindi ka pa rin rumarango, no, matagal ka nang naging, matagal ka na sa patrolman, no, okay, automatic, no, within 10 years, tapos patrolman ka pa rin, no, automatic, no, dalawa lang yung pwede mangyari sa'yo dito, pare, okay, dalawa lang din, okay, parehas lang kay attrition by relief, it's either, no, okay, ay, separation lang pala to. Separation, sorry. Yan. Separation lang to kasi hindi naman siya umabot ng, okay, ng ah 20 years. Pero applicable siya sa ibang ranggo. Okay, halimbawa, no, halimbawa, siya ay Police Executive Master Sergeant na. Tapos 10 years na pa rin 10 years siyang nanatili sa ranggo na yan. Okay. So dalawa lang yung pwede mangyari sa kanya. It's either resign or separation. Okay? It's either resign or separation. So pwede kang matanggal agad, no? Sa palitang matanggal diyan sa serbisyo. Okay? So ano naman yung tinatawag nating attrition by other means? Okay? Ano naman yung tinatawag nating attrition by other means? Okay? So pag sinabi nating attrition by other means, okay? Ayan. Okay. So, pag sinabi nating attrition by other means, okay? So, halimbawa, ikaw ay gustong magpa-promote, tapos paulit-ulit kang bumabagsak sa tinatawag nating promotional examination. Okay. Pag within 5 years, ganun pa rin yung nangyari, no? Ganun pa rin yung nangyari sa tinatawag nating promotional examination mo, hindi ka pa rin nakakapasa, automatic pare, no? Dalawa pa rin yung epekto sa yan, no? Dalawa pa rin, ikaw ay mariresign, okay? Ikaw ay mariresign or okay, ikaw ay magiging separated. Yan. Ah yan, rated. Okay, dalawa lang epekto niyan. So ulitin natin. Okay? Ulitin natin. Okay. The attrition by attainment of maximum tenure that is okay, effective to the key position. Okay. So kay Chief PNP is 4 years, kay Regional Director is 6 years, and kay Provincial Director is 9 years. Okay, sir. May tinatawag tayong annual period dyan, which is the survey kung talaga bang nagpe-perform ng maayos ang ating mga yun, Chief PNP, ayan, Regional Director, tsaka yung Provincial Director. Okay, pag halimbawang bumagsak sila dyan, no, maaari silang bumaba sa pwesto na yan. Okay, maaari silang bumaba sa pwesto na yan. Ano naman yung tinatawag nating attrition by relief? Okay, within 2 years, nang hindi mo nagagawa yung pinapagawa sa yung assignment, no, dalawa lang yung pwedeng epekto dyan. It's either resign or separation. Okay, pag sinabi naman nating attrition by demotion in position or rank, no, okay, pag binaba yung ano mo, position mo, pag nagstay ka pa rin within 18 months diyan sa position na yan, automatic, no, yung ranggo mo bababa din, kapantay doon sa position mo. Okay? Yung ranggo mo bababa din, kapantay doon sa position mo. Okay? So ano naman yung tinatawag nating attrition by non-promotion? Okay, within 10 years hindi ka pa rin napopromote, hindi ka pa rin rumarango, no? Ayan, dalawa lang yung pwedeng epekto sa iyo diyan. It's either separation o kaya okay, resign. Okay, ano pa naman? The last one, attrition by other means. Okay. So sa regular promotion, 'di ba? Naalala nyo, na-discuss natin yung regular promotion. So mayroon tayong mga tinatawag na merits diyan. Okay, may tinatawag tayong criteria. Okay, pag halimbawang hindi mo na-comply yan within 5 years, ayan, no? Pag hindi mo na-comply yan within 5 years, tapos paulit-ulit kang bumabagsak sa answer sa promotional examination, no? Dalawa lang din yung magiging epekto diyan. It's either resign or kaya separation. Okay, so nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, nagkakaintindihan po ba tayo bago tayo mag-move on sa next slide? Okay, so gusto ko lang kung naintindihan niyo ba yung attrition. Okay, andyan ba kayo? Ayan. Okay, so again, pag sinabi nating attrition, that is the gradual reduction of personnel. Okay, pagbabawas ng mga tao sa loob ng PNP organization. Okay, so now let's discuss
the longevity pay. Okay? Let's discuss the longevity pay. Okay? So, ito, no, dito natutuwa yung mga ano natin, yung mga kapulisan natin pagdating sa longevity pay kasi may sahod na, okay? Sasahod pa sila, okay? May sahod na, may dagdag sahod pa. Okay, so bakit sir? Ano ba nangyayari diyan? So ang sabi, a uniform personnel who of the PNP is entitled to longevity pay of 10% and okay, of basic monthly salary for every 5 years. Okay? Ang sabi, 10 years for every 5 years. Kaya 10 years, 10% of their basic salary and every 5 years. So, halimbawa, no, example. Ayan, example. Okay? Ayan, example. Okay? So, magkano na yung ano? Magkano yung sahod ng patrolman ngayon? Okay? Magkano sahod ng patrolman ngayon? Ang sabi, 10%, okay? And every 5 years for their basic pay. Magkano sahod? Ay, magkaiba yun ha, magkaiba yun. So, ganito kasi yan, no? So, dahil wala sa PowerPoint kayo, so, discuss natin, no? So, sa quota, meron diyang dalawang klase. Okay? Meron diyang dalawang klase. Okay? Attrition quota, tsaka regular quota. Okay, makinig ka, Niel Cabintoy, ha? John Niel Cabintoy. So, dalawa yan, no? Meron tayong tinatawag na attrition quota, okay? And regular quota. Okay, sir, ano ba yung nangyayari, no? Pagdating sa answer sa regular quota. Let's discuss first the regular quota. Okay. Ang regular quota is nakadepende yan. Okay? Kung ilang pulis yung kailangan nila, kung ilang pulis yung pwedeng idagdag within the area. Okay, halimbawa, no? Halimbawa, okay. Halimbawa sa Manila, no, kailangan namin ng dagdag ng pulis o kailangan natin ng dagdag ng pulis ng 100 pulis. Okay, so ayan kasi masyado nang dumadami yung population sa Manila kasi meron kasi tayong ano population ratio eh. Meron tayong 1:500 tsaka 1:1000. Sure, but need dumaan muna sa municipality pag attrition. Kasi mamaya no, mamaya ka na. Unahin muna natin 'to. Unahin muna natin 'to. Nasa regular quota pa lang tayo, ito naman. So, ganito kasi yan. Okay? So, nakadepende lang sa lugar kung ilan talaga yung kukunin nilang pulis. Okay? Nakadepende lang. Halimbawa, di ba sabi ko nga sa inyo kanina, pag sa Manila, okay, kailangan namin ng dagdag ng pulis na 100. Ayan, kasi masyado nang dumadami yung population sa Manila. Okay? Meron kasi tayong tinatawag dyan ng population ratio. Pagdating sa rural area, ang bilang niyan is what? Okay, 1:500. Pag sa urban naman is 1:1000. Ayan yung ano natin, population rate, no? Okay, ibig sabihin, bawat isang pulis may hawak dapat sila na 500 katao. Okay? Dito, sa iba naman, no, which is sa urban, okay, isang pulis saan? Okay, sa 1,000 katao. Okay, so paano nangyayari yan, sir? Okay. Nakadepende lang tulad ng sinasabi kanina, tulad ng sinasabi ko kanina, no, nakadepende lang sa lugar. Okay? Kung ilan lang yung kailangan nilang pulis. So that is regular quota. Sir, ano naman yung tinatawag nating attrition quota? Okay, ano naman yung tinatawag nating attrition quota? Okay, ang attrition quota naman is based yan saan, sir? Sa mga nag-resign na pulis. Ayan. Huy! Ayan. Okay. Kaya yan. So, pag sinabi nating attrition quota, okay? Pag sinabi nating attrition quota, okay, based yan sa mga ano, sir? Mga namatay na pulis, nawalang pulis, na-disable na pulis, ayan, nag-resign na pulis. Okay, pag halimbawa, marami na yung ano, nawalang pulis, namatay na pulis, nawalang pulis, no? Tsaka lang tayo kukuha ng ano, mga okay, applicant na mag-a-apply para sa attrition. So, ang tanong mo kanina, sir, bakit may attrition sa ano sabi niya? Sir, but need dumaan muna sa municipality pag attrition. Okay, so bakit need dumaan sa municipality pag attrition? So ngayon lang naman nangyari yan, no? Ngayon lang ulit nangyari yan. Okay. So ganito kasi yan, okay? Dahil doon ka mismo, okay, pag sinabi kasi nating attrition, doon ka mismo sa lugar nila, sa mismong police station nila mag-a-apply.
Okay? Doon ka mismo sa police station nila o sa station ng, halimbawa, sa Malabon City Police Station. Okay? Diyan ka nag-apply. Siyempre, lahat ng requirements mo dapat, okay, doon mo rin kukunin. Yan. So, halimbawa, no, kukuha ka dyan ng, dapat doon naka-address kasi yan eh. Okay, doon ka kukuha ng RTC clearance mo, MTC clearance mo, mayor's permit. Kaya kailangan mong dumaan muna sa, ano, sa municipality. Okay? Kailangan mong dumaan muna sa municipality. Kaya, lugi ka pre kung ikaw ay taga-probinsya tapos nag-apply ka, halimbawa, sa Malabon, no? So, pag hindi ka taga Malabon, ayan, hindi ka pwede, hindi ka rin makakakuha ng mayor's permit. Ayan. Hindi ka rin makakakuha ng mayor's clearance. So, lugi ka doon. So, ganun po kasi nangyayari doon. So, okay na tayo? Nasagot ba yung katanungan mo? Ayan, nasagot ba yung katanungan mo? Ayan. Okay. So, ganito yan. Okay. So, next, no? Sa longevity pay na tayo. Okay, ang sabi, 10% in every 5 years. Okay? So, alam ba, magkano na yung ano? Magkano na yung sahod ng ano ngayon? Patrolman ngayon, yung basic pay nila. Magkano na yung ano basic pay ng patrolman ngayon? So, meron silang basic pay na ano, 'di ba? Na okay, 29,600, okay, 666 ay 668 tama. Okay. So, ilan yung 10%? Halimbawa, nakatagal ka ng 5 years, no? In service sa posisyon na to o sa ranggo na yan. Okay, so meron kang sahod na 29,666. So, ilan ang 10% ng 29,666? Okay, ilan 10% nito? Okay. So, ito yung magiging longevity pay mo. Ayan, longevity pay mo. Ilan yung 10% niya? Kayo nga, compute nyo nga. So, that is okay, 200. Kaya 200, 2,900, 2,966. Okay. 66 ba o 67? Round up eh. Okay. Tama. Okay. 2,966. Yan yung magiging longevity mo. Okay. Sasahod ka na para sa base pay mo. Okay. Dadagdagan pa ng tinatawag nating longevity pay mo kasi tumagal ka ng 5 years in service. So, ayun po. No? So, ang sabi sa ano pangalawa, okay, the total such as a longevity pay should not exceed no 50%. So, ibig sabihin, hanggang 50% lamang ang pwedeng matanggap ni police officer, okay, ni police officer diyan sa tinatawag nating longevity pay. So hanggang sa sahod mo, okay, bukod yung sahod mo, tapos makakatanggap ka pa ng kalahati ng sahod mo. Okay, so halimbawa, no? Okay, halimbawa, okay, 10%, okay, 10% to 50%, ilang years siyang, ano, ilang years to? Kasi ang sabi kanina, 10% in every 5 years. Ilang years to? Okay, okay. 5, 10, 15, 20, 25. Okay. So, meron siyang 25 years. Okay? 25 years. O so, halimbawa, no, example natin si Chief PNP. Okay? Example natin yung sahod ni Chief PNP. Si Chief PNP is may base pay yan. Okay? May sahod yan na ano? Okay? 100. Yan. 100. Yan. 50,000. May sahod yan na 150,000. O, syempre, no? Naging chief PNP yan, automatic no. Ibig sabihin 25 years plus na siya, okay? O kaya 25 years o higit pa siyang nasa service na. So automatic meron na siyang matatanggap na okay, longevity pay na 50%. Okay. Ano yung 50% ng ano? 150. Ano yung 50% ng ano? Ng 150? Ano yung 50% nito? Kalahati. Okay, 100. Ay, 75, no? Okay, tama, 75. Ayan, 75,000. So, halimbawa, no? Meron ka ng sahod. Okay, may base pay ka na 150,000.
Okay? May longevity pay ka pa na ano sir, na 75,000. Okay, so every month no, ang natatanggap ni Chief PNP is almost okay, 225,000 pesos. Yan, 225,000 pesos ang natatanggap niyan every month. Ayan, ang 225 pesos yung natatanggap mo every month. So, buwan-buwan pwede ka nang bumili ng ano no, ng big bike, ayan, pwede ka nang bumili ng sports car, okay? Magpagawa ng bahay, ayan. Ang laki. Okay, so bukod pa diyan yung mga nakukuha nila yung mga ano, mga allowance, ayan, mga hazard pay, ayan. Bukod pa diyan. So ibig sabihin, hindi lang 225,000 ang natatanggap, no? Higit pa. Okay? Higit pa ang nakukuha. So ayan po yung tinatawag nating longevity pay. Okay, so nagkakaintindihan ba tayo rito? Ay, nagkakaintindihan ba tayo rito? Nagkakaintindihan ba? Ayan. Okay, so now, no, now let's discuss the permanent physical disabilities. Okay, permanent physical disabilities. Okay. Okay, pag sinabi natin permanent physical disabilities, no, it is refers to the impairment of the body which render PNP member indefinitely incapable of subs, substantially perform the mandate duties and function of his position. Ibig sabihin, matuturing ka lang permanent physical disabilities pag ano sir, no? Pag yung naputol, okay? Pag yung naputol saan sir? Sa katawan mo is nakakaepekto saan sir? Sa trabaho mo. Okay, again, matatawag ka lang, okay, okay na tayo ha. Balik na tayo dito sa side. Okay, matatawag ka lang na permanent physical disabilities pag ano sir, no? Pag yung naputol sa katawan mo o kaya yung epekto sa iyo ay ano sir? Ay ano sir? Okay, nakakaapekto sa trabaho mo. So yun yung tinatawag nating okay, permanent physical disabilities. So syempre sir, pag permanent physical disabilities, physical, no? Physical, kasama na dito yung physical, halimbawa may naputol sa katawan mo na nakakaapekto sa trabaho mo at yung mental. Halimbawa may isang pulis na nabaliw. Okay, it is considered as what sir? Permanent, okay, permanent physical disabilities. Ayan. Okay, so pag halimbawa, no, is naging physical disabilities ka, okay, naging permanent physical disabilities ka, meron ka matatanggap na 1 year salary, okay? Entitled to 1 year salary. And ano pa sir? Lifetime pension, okay, equivalent to 80% of your last salary. Okay, lifetime pension of 80% of your last salary. Kung halimbawa, no, naging permanent physical disability ka na may sa ranggong Police Executive Master Sergeant, no, anong ano niyan? Eh ano magkano sahod nun? Okay? Magkano sahod nun? Kung PEMS ka, is almost ano, 'di ba? Almost uh, 38,366 yung pwede mong ano. So ilan yung 80% doon? Ayan. So ang yung 80% doon, yun yung pwede mo matanggap, okay, every month of okay, of your yun yung matatanggap, okay? Yun yung matatanggap mo equivalent doon sa magiging pension mo. Okay? So yun na yung magiging pension mo, yung 80% ng 36,000 na yan. Okay? So again, pag ikaw ay napatunayan na ikaw ay permanent physical disabilities, no? Okay? Meron kang matatanggap na 1 year's salary and lifetime pension which is what, sir? Equivalent to 80% of your last salary. Ayan. So, yun yung tinatawag nating permanent physical disabilities. Okay? So, pag kayo naging police, no, huwag niyo nang pangarapin to. Huwag niyong pangarapin to. Yan, nakakatanggap ka nga ng pera, no? Nakakatanggap ka ng kung ano-ano, na wala ka namang kamay, no? Wala kang paa. Okay, nabaliw ka naman. Ano pa? Okay, nakatulala ka naman, no? Kawawa ka, pre, no?
Kawawa ka. So, huwag nyo nang pangarapin to. Binigyan tayo ng Diyos ng kompleto tapos papangarapin nyo lang to. Okay. Ayan. Ayan. So, wala ka na kasi yung bangga ka. Halimbawa, ganito yung nangyari sa'yo, no? Permanent physical disabilities ka. Wala ka na ibang gagawin, no? Magalulo ka na lang, no? Nagalulo ka na lang sa gilid niyan. Yan. E, paano, sir, pag wala ng kamay, bahala ka dyan, no? Palulo ka na lang sa iba. Yan. Ba't ka, ang daming cotton cups, malaki naman yung sahod nila. Eh. Di natin alam, no? Baka mamaya, bahala sila dyan. Ayan. Okay, so now, let's move on to the next slide. So, nakakaintindihan na tayo, no? Nagkakaintindihan na tayo sa physical permanent disabilities. Ayan, nagkakaintindihan na tayo dito ha. Okay, tayo dyan. Okay, now let's discuss no, the difference of retirement and separation. Okay? Retirement and separation. Okay. Pag sinabi nating retired, no, it is personnel who dismissed shall be retired. Okay? Has rendered at least what? Okay? Rendered at least 20 years of service. Ibig sabihin, matatawag ka lang na sir, na retired pag ano sir? Okay? Matatawag ka lang na retired pag ano sir, naka 20 years ka na sa service, 20 years or more, no? Tapos naka 20 years ka na sa serbisyo, tsaka ka umalis, no? Pwede kang tawaging ano sir, retired. Makakatanggap ka ng mga ano sir, tinatawag nating, okay, tinatawag nating tawag nito. Ano po sir? Yan, tinatawag nating mga okay, pension, ayan. Ano pa? Okay. Allowances, ayan, pwede ka makatanggap dyan. Pero, okay, ano naman yung tinatawag nating separated? Okay, pag separated naman, okay, naka-render ka lang ng less than 20 years. Ayan. So, ibig sabihin, hindi ka pa umabot ng 20 years, umalis ka na agad sa service. Okay, so ang tawag sa'yo is separated. Ayan. Ang tawag sa'yo is separated. Again, pag sinabi natin retired, naka-render ka ng at least, sir, 20 years in service. Okay? Naka-render ka ng 20 years in service. Okay? Pag separated naman, okay, less than 20 years. Okay? Okay, less than 20 years. So, yung iba, no? Yung iba sinisibak, yung iba kusa talagang umalis. Okay? Yung iba sinisibak, yung iba kusa talagang umalis, hindi na sila nagtatagal. Kasi hindi nila kaya yung trabaho. Okay? So now, okay, so nagkakaintindihan na tayo dito. Now, let's move on to the kinds of retirement. So, meron tayong dalawang klase ng retirements. Okay, meron tayong dalawang klase ng retirements. The compulsory retirement and the optional retirement. Okay, so tapos na tayo dito sa sa retirement and separation na. Pag retired, matatawag kang retired pag ikaw na yung nakarender ng at least 20 years in service. Okay, pag separated naman, okay, less than 20 years. Okay, so dito, no, yung separated niyan, hindi nakakatanggap ng mga allowances, pension, ayan, yung mga tawag natin, yung mga gift packs, mga ganyan. Okay? So ano pa? Okay. So may tinatawag tayong kinds of retirement. Ano-ano ba 'yan? Okay. So dalawa lang 'yan, no? The compulsory retirement and optional retirement. Okay. Pag compulsory retirement, pag ikaw ay PNP personnel, tapos sir, umabot ka na ng 56 years old in your service, no? 56 years old, edad ang pinag-uusapan. Edad. Okay. 56 years old, no? Pag ikaw ay naging 56 years old na, okay? Tapos nandiyan ka pa rin sa sa PNP, sa loob ng organization, automatic pare, ang tawag sa iyo is compulsory retirement. Okay? Compulsory retirement. Ay, umabot ka na eh. Okay. So sir, ano naman yung tinatawag nating optional retirement? Okay. Ito naman, no? Kung matatawag na optional retirement, basta ano sir, no? Basta ano sir, umabot ka ng at least 20 years in service. Okay? Tapos, naka 20 years ka na. Okay? Nag 20 years ka na. Then, okay, nag-resign ka. So, that is what sir. Okay? Optional retirement. Okay? So, ang pinag-uusapan dito is yung length of service. Okay? Length of service. Okay? Again,
pag sinabi natin, compulsory retirement, ang pinag-uusapan is yung edad. Okay? Kung ikaw ay nakaabot na ng 56 years old, diyan sa PNP organization, okay? So ang tawag doon is compulsory retirement. Pag ikaw naman ay naka 20 years ka na, saan sir? Sa serbisyo, okay? Length of service yung usapan. Naka 20 years ka na nagtatrabaho sa loob ng Philippine National Police Organization. So, okay, 20 years of service ang pinag-uusapan, okay? Ang tawag sa iyo is what sir? Optional retirement. Okay? That is optional retirement. Okay, dalawa lang yung tatandaan natin ha, yung dalawang klase ng retirement. Okay, compulsory retirement, it is 56 years old, edad ang pinag-uusapan, and the optional retirement, okay, length of service o haba ng serbisyo mo sa loob ng PNP. Okay, so that is 20 years. Ayan. That is optional retirement. So nagkakaintindihan po ba tayo? So nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, so kung may tanong kayo, okay, sasagutin natin 'yan. So mag-comment lang kayo diyan. Mag-ano lang kayo sa chat box kung meron kayong ah kung merong mga nalilito pa rin. Okay? So ano lang, tanong lang kayo, sasagutin natin 'yan. Okay? So now, let's move on to the retirement benefits. Okay? To the retirement benefits. So magkaiba sila sa permanent physical disabilities ha. Kasi doon sa permanent physical disabilities, no, 80% ng previous salary mo yung pwede mo makuha. Pero, no, pag ikaw ay retired, ayan, ang makukuha mo lamang is what, sir? Okay, 50% of the base pay of what, sir? And also the longevity pay of the grade increase of 20 years in active service. Ayan. By increasing 2.5%, there for every years of active service, ayan. So may dagdag sir na 2.5. So ibig sabihin, yung 20 years lamang na to is ang pinag-uusapan lamang, no? Is yung 20 years lamang na yan is yung pinag-uusapan lamang is yung 50%. Okay? Yung 50%. Okay? Yung 50%. Sir, pag lumagpas ka na, halimbawa, nakaabot ka ng 30, okay? Nakaabot ka ng 30, ayan. Pag nakaabot ka ng 30, halimbawa, no? Anong sabi? Every years of active service rendered to. So, every years of active service rendered beyond, okay, 2.5. So, ibig sabihin, halimbawa, no? 30 years kang, naging pulis. Ayan, 30 years ka naging pulis. Okay? 30 years ka naging pulis. So, bawat taon doon is dadagdagan natin ng 2.5. Okay? Bawat taon doon is dadagdagan natin ng 2.5. So, ayan yung matatanggap mo buwan-buwan. Okay? Ayan yung matatanggap mo buwan-buwan. Okay? So, okay na tayo. Plus 50%, halimbawa, no? Tapos naka-30 ka, o halimbawa, 25 lang para hindi masyadong yan, 50% based on doon sa la salary mo. Okay? Based doon sa la salary mo. Okay? Tapos, 2.5 for every year na mo. Yan, 2.5 plus 2.5 plus 2.5. Yan. So, ayan yung matatanggap mo buwan-buwan. Laki, no? Ayan, laki. Ayan. So, that is the retirement benefits. Okay, now, let's move on to the PNP-CL ensemble. Diyan ba yung Matic 1 rank up, sir, pag nag-retired? Oo, okay. Yung yan, yung 1 rank up dyan, okay? Okay. Applicable lang yan doon sa mga pulis na gumawa talaga no maayos na nag-retired, okay? Maayos na nawala sa serbisyo, okay? So hindi siya applicable sa mga pulis na gumawa ng katiwalian, halimbawa, no? Pasok siya sa attrition na by relief, yan halimbawa. So hindi siya pwedeng bigyan ng another rank up. Okay? Another rank up. Hindi siya pwedeng mabigyan na ganyan. So, applicable lang siya sa answer. Okay? Applicable lang siya sa mga pulis na maayos na nag-resign. Okay?
And now, so let's discuss the PNP seal and symbol. Okay? Let's discuss the PNP seal symbolism. Okay? PNP seal symbolism. Yung logo yung pinag-uusapan natin. Okay? Yung logo yung pinag-uusapan natin. Okay, so now, let's discuss this one. Okay? So ito. So bawat ano dito, bawat nakalagay dyan is may kanya-kanyang meaning. Okay, lumalabas kasi to. Okay, ayan. Okay, so bawat ano dito, bawat nakalagay dyan ay may kanya-kanyang meaning. Ayan, si Lapu-Lapu, yan yung mukhang butiki sa gitna, siya yan. Okay. So ano-ano ba yung mga meaning niyan? Okay, ano-ano ba yun? So dalawa lang yung tatandaan nyo kay ano, kay Lapu-Lapu. Okay, dalawa lamang yung ano tatandaan natin kay Lapu-Lapu. Okay, so yung isa is what, sir? Okay, that is the great Filipino, hero of Mactan, okay, prototype of the best and most noble in the Filipino manhood, who is the symbol and embodiment of all genuine attributes of leadership, courage. So ano sabi? Okay. Embodiment of all genius attributes leadership, courage, nationalism, self-reliance, and people based on the powered community defense. Okay, so ano pa? Okay, Lapu-Lapu, okay, is also personifies. Okay, so ito yung pangalawa. As what, sir? Civilian Constitutional Authority. Okay, Civilian Constitutional Authority. So dalawa yung tatandaan natin pagdating kay Lapu-Lapu, yung meaning. Okay? Okay? So ano yung binibigay niya? Attribute of leadership, okay? Katapangan and nationalism, self-reliance and people based on the people-powered community defense. Okay, so yung isa naman is what, sir? That is the Civilian Constitutional Authority. Okay? Civilian Constitutional Authority. Dalawa lamang yung tatandaan natin dito. Okay, so napakadali na lang na ito, no? Okay, memorization na lang, okay? Kahit ito lang yung tatandaan nyo yung mga ginuhitan ko, no? Masasagutan nyo ito ng maayos. Okay? So next. Okay, next. Ano naman po yung ibig sabihin? Okay. Ano naman po yung ibig sabihin ng laurel? Ayan. Laurel. So, ang laurel, it is represent for the regional command. So, 14 lang kasi dito. 14. So, marami na, ano na kasi ngayon eh. There are, uh, ilan na yung ano ngayon, regional command ngayon? Yan, 17, no? There are 17. So, pag nakita nyo yung ano, yung 14, tapos baka kasi hanapin nyo yung ano yung 17, okay? Pag andyan yung 17, hindi isagot nyo, pero pag wala yung ano, wala yung 17, still no, still yung 14 pa rin yung isagot nyo. Bakit? Yun yung nasa libro. Then yun din yung nasa manual nila. Yan, 14 pa rin yun kasi nakalagay ngayon. Ngayon kasi nasa 17 na. Okay, sir. Ano ba yung ibig sabihin ng ano yan? Bawat laurel niyan. Yung laurel, guys, ito yun ha. Yan, ito yun. Yung parang marijuana sa gilid. Ay, sa baba. Ayan, ito yun. Okay. Bawat isa dyan is represent as what, sir? Okay, that is the represent for the regional command. Okay, represent of regional command. Ayan. So kahit wag nyo na basahin yung ano, wag nyo na basahin yung pinaka ano niya, yun lang naman yung pinaka-importanting bagay dyan. Okay? Basta tatandaan nyo lang pagdating sa laurel, okay? It is represent as what, sir? Okay, regional command. Okay? Regional commands. Okay. So ano naman yung ibig sabihin ng shield? Ano naman yung ibig sabihin ng shield? The symbol of the Philippine Constabulary, the first national police. Okay. Symbol of what, sir? Philippine Constabulary, which is what, sir? The first national police. Okay. By the virtue of Organic Act of 175. Ayan. Okay. So ano yung nire-represent ni shield? Okay. Is yung entire police organization, which is the Philippine Constabulary as what, sir? As the first national police in the Philippines. Okay? As the first national police in the Philippines. Okay? So, ayan lang. No? Yung mga gunuguhitan ko, yan lang yung tatandaan nyo ha. Kasi yan lang din naman yung itatanong nila pagdating sa NAPOLCOM.
Okay? Yan lang din yung itatanong nila pagdating sa NAPOL. Kung di naman sila magtatanong dyan ng ibang word, yan yung nakalagay sa ano nila, sa libro nila, tsaka sa manual nila. Ayan. So, ano pa? Okay, so yung 3-star, okay, is represent as what, sir? Luzon, Visayas, in Mindanao. Okay? Yung tatlong butuin doon sa logo is represent as what, sir? Luzon, Visayas, and Mindanao. And, okay, and the 1,700 islands. Okay? 1,700 islands. Next, okay, service, honor, and justice. Okay, so it is added, no? Pag sinabi natin service, no? Serbisyo na binibigay mo, saan, sir? Sa mga taong nasasakupan mo, which is dapat pantay, no? Dapat pantay. Ano pa? Okay, you are honor, okay? Because dahil in-honor ka bilang ano, sir, bilang maging police officer, no? Ibabalik mo naman sa kanila o sa mga katauhan o sa mga nasasakupan mo yung, okay, yung pagkilala sa iyo bilang isang, okay, police. Ano pa, sir? Okay, justice. Okay, dapat pantay lang yung ano mo, sir, yung ah pakikitungo mo sa lahat, no? Hindi ka nakabase sa ano, sir, sa yaman. Baka mamaya, no, may mga pulis, no? Kung mas maraming pera, no, sila yung inaasikaso, sila yung mas inaasikaso. Okay? Kaya ano naman yung symbolism pagdating sa sun? Okay? Ano naman yung symbolize ng sun? Okay. The symbolism of sun, it is the, okay, glorious evaluation of PC hanggang sa naging PNP na. Okay? 'Di ba naging Insular Constabulary tayo? Yan, Insular Constabulary, ulitin natin ha. The Glorious Revolution ang ibig sabihin ng SAN. Okay? Mula no, mula nung naging Insular Constabulary, tapos nagkaroon ng anak which is MPD. Yan, MPD. Tapos naging Philippine Constabulary. Yan, tapos naging PC, okay, dash INP. Ayan, INP. Tapos naging, ayan, PNP na. Ayan, naging PNP na. So, ayan yung evolution. Okay, yan yung sinasabing glorious evolution of our, okay, PC hanggang sa naging police na. Okay, so next, let's discuss the PNP badge. Okay, let's discuss the PNP badge. Okay, ano naman yung pinag-uusapan natin pagdating sa PNP badge? Okay, so magkaiba sila ng ibig sabihin ha. Okay? Although may mga pare-pareha silang symbol dito, okay? Pero iba magkakaiba naman yung ibig sabihin. Okay? Again, meron silang magkakaparehas na symbol pero magkakaiba sila ng ibig sabihin. Okay, so basta tatandaan nyo lang yung mga kay ginuhitan ko dyan. Okay, tatandaan nyo lang yung mga ginuhitan ko dyan. Okay, so now, let's move on to the badge. Okay, magkaiba sila ng logo tsaka yung mismong badge. Yung logo, yung nakalagay dito, at tsaka yung badge. Okay? Okay, now, let's discuss first the Philippine Monkey Eating Eagle. Okay, so bakit tinawag na Philippine Monkey Eating Eagle yan? So, ito yun ha. Ito yun yung nasa taas. Ito yun. Okay, that is the Philippine Monkey Eating Eagle. Okay. So, sir, bakit tinawag na Philippine Monkey Eagle, Monkey Eating Eagle yan? Kasi ang favorite 'di ba na pagkain ng agila is mga unggoy. Okay, mga unggoy. Okay, so bakit? Okay, pag nanguha kasi yan ng ano, ng mga unggoy, no, kayang-kaya niyang dalhin, no, sa himpapawid yung mismong unggoy. Kaya tinawag yang Philippine Monkey Eating Eagle. Okay, so the simple, ang symbol nito is what, sir? Okay, swiftness, ferocity, power and courage, and immortality. Okay? Swiftness, okay? Ferocity, power, courage, and immortality. So, ayan yung sinisimbolize ng Philippine Monkey Eating Eagle. Okay, so ito ay lumabas, no, last NAPOLCOM examination. Okay. Sir, ano naman po yung, okay, yung sinisimbolize ng PNP Shield in the badge. Okay. Ang sinisimbolize naman ng PNP Shield in the badge is what, sir? Okay, protection of all citizen. Again, so ano ba yung sinisimbolize kanina nung ano, ng shield saan, sir? Sa PNP logo. Okay, magkaiba sila, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, okay? Pareha sila ng symbol pero magkakaiba sila ng ibig sabihin. Okay, pag sa logo, ang shield doon, okay? Ang shield doon is
Philippine Constabulary ang ibig sabihin, which is the first police force in the Philippines. Okay, pagdating naman sa badge, no, iba naman yung ibig sabihin niya. Okay, which is the protection of all citizen. Okay? The protection of all citizen. So ano naman yung ibig sabihin ng 8 sun rays? Okay? 8 sun rays o sunrise. Okay? The 8 sun rays or sunrise. Ayan. Ano naman yung ibig sabihin nito? Ito naman yon ang yung walong ano na yan, yung walong sunrise na yan, it is the 8 provinces who deals with the courage, gallantry, patriotism, leader of revolt against Spain. So yan po yung mga walong lugar o walong bayan na sir, na nag-aklas, okay? Laban saan sir? Laban sa mga taga-Espanya. So sino-sino yung mga yan? So that is, okay, Manila, ayan, Manila, Bulacan, Pampanga, yan, Pampanga, okay? Ano pa? Cavite, okay? Cavite, Batangas, yan, Batangas, okay? Ano pa? Laguna, yan, Laguna, Tarlac, yan, Tarlac, okay? Okay? And Nueva Ecija. Okay, Nueva Ecija. Ayan. Sila po yung walong bayan na nag-aklas laban sa mga taga-Espanya. Okay? So next, okay? So ano naman po yung ibig sabihin ng 3 stars? Okay? Walang pinagkaiba doon sa kanina, no? That is what, sir? Luzon, Visayas, and Mindanao lang din. Okay? Luzon, Visayas, and Mindanao lang din. Ano po? Opo, may klase pa kayo. Tinatapos lang natin to. Okay? Tinatapos lang natin to. Okay, so next. Okay? Next is what, sir? Anong ibabalik natin? Yung ito? Ito ba? Ayan, no? Okay? So again ha, magkaiba sila doon sa kanina sa sun tsaka yung 8 sun rays. Magkaiba yung sun tsaka 8 sun rays. Doon sa logo, ang ibig sabihin ng sun is what, sir? Okay, glorious evolution of our police. Okay, from Insular Constabulary hanggang sa sir? Naging Philippine National Police. Pagdating naman sa 8 sun rays, pagdating sa sir? Sa mismong badge, no? Iba naman yung ibig sabihin niyan. Ayan po yung 8 probinsya na nag-aklas laban sa sir? Laban sa Espanya. Okay? Ayan. Okay, now let's move on to the next service, honor, and justice naman. Okay? Katulad lang din ng sinabi ko kanina, pag service, that is the deeds and action of response to the people. Yan. Deeds. Yan. Deeds. Yan. Action and response towards the people. Okay, so paano mo ba binibigyan ng serbisyo yung ating mga nasasakupang tao? Okay? Next is honor. Okay, honor. Dahil binigyan ka ng honor para ikaw ay sir, maging isang police officer. So ibabalik mo naman yung tinatawag nating performance sa atin, sir. Saan, sir? Sa mga taong nasasakupan mo. Okay? Justice naman, okay? Pag justice naman, walang favoritism or discrimination pagdating sa sir? Pagdating sa serbisyo mo sa mga tao. Okay? Ayan. Okay, next, lapu-lapu. Okay, ano naman yung sinisimbolize ni lapu-lapu dito? Okay, so dito, kanina sa logo, dalawa yung tatandaan natin, 'di ba? Okay? Dalawa yung tatandaan natin kanina sa logo. Ano yung tatandaan natin? Okay? Kay lapu-lapu, 'di ba? The attributes of leadership, courage, nationalism, self-reliance, okay? Ano pa? And power of community. Tapos yung isa is sir? Okay, civilian constitutional authority. Pero pagdating naman dito sa sir, sa PNP badge, okay? Ang tatandaan lang natin dito is isa lang, okay? It is symbolized as what, sir? Bravery of the Philippine National Police. Okay, katapangan ng ating mga kapulisan. Okay? Katapangan ng ating mga kapulisan. Okay, so yung laurel leaves naman, ano naman yung ibig sabihin nito? Okay. Kung kanina, that is the regional commands. Okay? That is the regional commands. Ang laurel leaves naman dito is symbolized as what, sir? Competency,
brilliance, and honor in the field of endeavor, okay, expected from each every police member. Okay? That is, ano yung ibig sabihin ng laurel dito pagdating sa mismong badge? Okay? Competency, brilliance, and honor in the field of endeavor. Okay. Sir, ang Philippine National Police na nakasulat doon sa mismong badge, okay? Ang Philippine National Police na nakasulat doon sa mismong badge, ang ibig sabihin lang doon is identity of solidarity, no? Pagkakaisa ng mga tauhan sa loob ng organisasyon. Okay? So ayan lamang, no? At magandang gabi, no? Yun lang ang ating discussion for tonight. Okay? So that is the continuation lang naman, no? Mag-antay na lang kayo sa next topic natin kay Ma'am Jessa. Okay? So, binilisan ko lang din kasi baka siya naman yung maubusan ng oras katulad ng nangyayari sa akin. Okay? Okay, so wag kayong mag-alala, no? Kahit di na kayo mag-SS, isi-send ko naman to. Okay, isi-send ko to. Ako, isi-send ko yung PowerPoint ko sa inyo. Okay, kahit di nyo na SS to.